Aba. Tagaytay. Tagaytay na. Hello guys! Welcome to Tagaytay Picnic Group Horseback Riding and Boat Ride. Kasi hindi lang po horse riding ang meron sila, meron din po silang iba't ibang rides dito at saka picnic na lugar. Guys, magpapasalamat muna tayo kay Ate Doris at kay Kuya Jun dahil sila po ang dahilan kung bakit ako napunta dito sa Tagaytay at sila po ang nag-tour sa amin dito. At guys, mahirap po pumunta talaga pag ikaw ay magkukommute dahil malayo po ito sa city. Medyo it takes hours po talaga guys, sobra-sobra pa. So ito na nga, sumakay na kami kabayo. Ito po yung first destination namin dito sa Tagaytay Picnic Group Horseback Riding. Ayan po guys, umatas nga yung kabayo. Kumuntik pang masipa si Kuya sa likod. Sabi ko na nga ba nahayaan mo na ako, char lang. Ayan po guys, at sumakay din pala yung asawa ko. Sabi niya ayaw niya sumakay. Sumakay nga din pala siya. At saka guys, yung anak ko, hindi po talaga takot yan. Aliw na aliw yan. Lalo na pag naatapilok yung kabayo, ay nako, tatawa yan. Yung asawa ko pala guys, is tinulungan ng staff kung paano patakbuhin yung kabayo niya. Alam mo ba, late ko na na-notice na yung sinakyan pala niyang kabayo is maliit pala. So sabi ko, kawawa naman yung kabayo yung sinakyan niya. Mas malaki pa ata yung sinakyan kong kabayo. Pero kasi guys, yung kabayo dito sa Tagaytay, maliit po talaga sila. Parang mga native horses po talaga. As in, parang Pinoy, maliit ang katawan. Chares. Ayan guys, nakaka-refresh. At saka guys, sobrang nakaka-refresh po talaga dito. Kapag gusto nyo po pumunta dyan, pwede po kayong mag-check dito sa kanilang page, Tagaytay Picnic Group Horseback Riding and Boat. Guys, para po naman kung gusto nyo mag-picnic, para malaman nyo po guys kung magkano yung entrance. Kasi that time, yung entrance po namin is 300 pesos. At saka guys, ayan po, napakaganda kasi yung talaga guys, yung paligid, napakaganda talaga guys. Sobrang nature talaga. At makikita mo po talaga na nakaka-relax ka, hindi ka na-i-stress. At mahilig talaga kami sa ganito. Nung nagpunta nga kami ng Korea, sumakay din kami doon ng kabayo, kami ng anak ko. Alam nyo ba na mahal talaga ang rent ng kabayo doon? At saka 30 minutes lang po yun. At saka hindi pwedeng ikaw lang yung magpapatakbo ng kabayo mo. Yung staff talaga ang magpapatakbo ng kabayo. Kaya mas maganda dito. At ayan na nga yung anak ko guys. Nakita nyo, nagbitbit pa yan ng unicorn na sa leeg. Alam niyo ba guys na nagmumungko yan, nagagalit yan siya dahil gusto niya sakyan na kabayo is yung puti na kabayo. Kaso guys, hindi pa po yun pwedeng sakyan ang kabayo kasi kakapahinga pa lang. Yung anak ko nagagalit talaga siya. Kaya nung bumaba na po kami talaga sa kabayo, nagagalit talaga siya at kung ano-ano na lang gusto niyang ipabili. Nakikita niyo po dyan guys. Ayan po siya guys. Oh, yung anak ko, hindi po yan takot. Gusto niya talagang sumakay ng kabayo. Ayan po guys. Tingnan niyo po. Ang daming kabayo doon. Yung iba nagpapatakbuhan ng kanya-kanya. Oh, gusto niya sakyan yun. Yung kabayo na iba ang kulay. Pero hindi niya nasakyan. Dahil pagdating namin, iba po yung nasakyan namin. At ayan nga po, sabi ng staff, sabi niya patakbuhin daw niya ng ng malakas kasi gusto ng anak ko sumakay na malakas ang yung vlog namin. Ayan si ma'am yung video sa akin. Si ma'am kasi ginala ako dito sa Tagaytay. Sobrang nahiya talaga ako. Dalawang isip ako, ma'am. Sabi ko, ano ba ito? Maguguba ako o hindi? Sabi ko, nahiya kasi ako. Layo na Tagaytay pag na-drive. Ayan guys, bait. Madam, punta pa kami mamaya. Magandang location pa. Abang-abang kayo dyan. Char. Abang-abang kayo. Tabako, suru? Soko ni mate dati. Kung chuto atsui kara achi ni materu. Bakit parang sinusumpong na yan ang mukha? Hindi kasi pink yung nasakyan niya. Gusto niya yung pink na kabayo. May sumakay doon sa pink na kabayo. May naka-booking na una. 1 hour pa yun, mag-antay pa tayo. Dito na tayo maghintay malilim. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. See you next time.